Let's open our Bible to Hebrews chapter 12, verses 1 to 2. Hebrews 12, 1 to 2. Sabi niyan, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. So ang mga keywords po natin dyan ay yung words na slows us down, yung run, at saka yung salitang race. Okay? Lahat yan ay nagpapatungkol sa larangan ng takbuhan. Okay? Mahilig kasi ang mga manunulat ng Biblia na ikumpara ang buhay Kristiyano sa takbuhan. Okay? Kaya nga mahalaga, pagka pinag-usapan ng takbuhan, mahalaga yung bilis. Although, itong particular text na ito, ang pinag-uusapan dito ay hindi sprint o yung 100 dash na takbuhan, kung saan kailangan na sobrang bilis kasi pabilisan. Ang pinag-uusapan dito sa particular verses na ito ay marathon. But gayon pa man, kahit marathon, takbuhan pa rin. Sabihin mo nga sa katabi mo, dali, hawakan mo yung gamay. Sabihin mo, sa ayaw at sa gusto mo, kasali ka sa takbuhan. Hindi takbuhan paatras, kundi takbuhan pasulong. Amen. So, ang Christian life ay kinumpare sa marathon. Takbuhan, hindi lang pabilisan, kundi patatagan. Tandaan po niya, hindi lang patatagan, kundi pabilisan din. Hindi mo pwedeng tanggalin yung isa. Hindi pwedeng puro patatagan, hindi ka naman tumatakbo ng mabilis. Hindi naman pwedeng mabilis at hindi ka magiging matatag. So, ang marathon ay takbuhang mabilisan at patatagan. Diyan kinukumpara ang buhay natin bilang mga Kristiyano. And pinag-usapan yung run, pinag-usapan yung race, no? Sabi, run the race with endurance. So mahalaga talaga na tayo ay hindi lang nagpapakatatag kundi tumatakbo. And when we speak about running, when we speak about racing, importante ang speed. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalagang speed. Di ba? So when it comes to a race, it is important for the runner not to slow down. Kaya sabi nga dyan, no, may mga bagay na nag-trip sa atin, no, may mga nag-i-encumber sa atin, nag-i-entangle sa atin, para daw anong purpose? To slow us down. Para hindi tayo manalo, para hindi tayo makarating sa finish line sa ating destiny, ang gagawin kasi talaga, i-slow down tayo. Marami nga, hindi na nag-slow down, nag-quit na. Huminto na, tumigil na. Kaya akbayan mo yung katabi mo, dali, himasin mo yung likod. Sa pag-akbay mo, parang walang sumusunod. Okay, akbayan mo yung katabi mo. Come on. Okay. Sa pag-akbay mo, sabihin mo, huwag kang titigil. Huwag kang susuko. Amen. Hindi lang sa hindi ka titigil at hindi ka susuko, dapat bilisan mo rin. So, sino rito ang gustong makaranas ng mabilis na paglago, mabilis na pag-unlad, mabilis na pagtatagumpay? Amen. So, yung palakpak na yan, ibig sabihin, lahat tayo gusto nating makaranas ng speed. Kaya yun yung title ng ating pag-aaralan, Speed Up. Okay? Speed Up. Then, ang ating subtitle ay No Slowing Down. Hindi tayo magbabagal. Hindi tayo hihinto. Okay? Pag runner ka, ayaw mong mag-slow down. Ang runner ay speed conscious. So we are all runners in the race of Christian faith. That's why we need to be speed conscious. Hindi natin gustong maging mabagal, hindi natin gustong huminto, hindi natin gustong umayaw. Ang gusto natin, maging mabilis at maging matatag.
Yung salitang run dyan, sa Greek word ay trecho. No, kaya nung sinabi ng manunulat, run the race with endurance. Ginamit niyang word doon sa salitang run ay trecho. Na ang ibig sabihin, moving forward rapidly. No? Yung palang definition ng run ay nangangahulugan na moving forward rapidly. Mabilis. Wala kasi talagang tumatakbo na nagbabagal. Ang tawag doon, jogging. So, ang Christian life is not walking. Ang Christian life is not jogging. Ang Christian journey natin, running. Sabi mo nga sa katabi mo, running. Dapat tumatakbo tayo. Dapat mabilis tayo. No slowing down. Hindi tayo pwedeng mag-jogging. Hindi tayo pwedeng brisk walking. Ang kailangan natin, running. Okay. Ang tanong, no, na dapat nating pag-usapan, paano ba tayo magiging mabilis? Sino yung nagtatanong ng ganyan? Paano ba maging mabilis? Okay? Siyempre, sa literal, sa physical, sasagit-sit ka lang, tatakbo ka ng mabilis. But when it comes to the spiritual journey or running, may mga bagay tayong hindi naiintindihan. May mga bagay na meron tayo sa buhay na nagpapabagal sa atin. At yon ang pag-uusapan natin. Okay, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, ayokong maging mabagal. Sino yung nagsasabi niya ang buong puso, ayokong maging mabagal? Amen? Alright, so magiging mabilis tayo kung gagawin natin itong mga sumusunod na sinabi dito sa talata natin. Okay, verse 1. Sabi niyan, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. So, paano tayo magiging mabilis? How to speed up? Sinagot kagad tayo ng verse 1. Anong sabi? Let us strip off. Alisin daw natin yung mga kabigatan o yung nagpapabigat sa atin at nagpapabagal sa atin, lalong-lalo na yung mga kasalanan. Nan sabi diyan na nagpapatisod sa atin, nagpapabagsak sa atin. Hindi lang tayo tumigil na bumagsak pa. Yun ang matindi ron. So sa takbuhin sa buhay, meron talagang mga bigat na nagpapabagal sa atin. Sa takbuhin natin sa buhay, may mga kasalanan talaga na siyang nagpapatisod sa atin. Nagpapabagsak sa atin. Kaya marami nang bumagsak, ang ganda ng simula. Pero dahil sa kasalanan, nagkatisod-tisod. Hindi ka natitisod sa tao. Pakinggan ninyo, kaya yung mga maling ay hindi na ako matis kasi natisod ako. No. That's not biblical. Hindi ka natisod dahil sa tao, natisod ka dahil sa kasalanan mo. Hello? Nagkabalam-balam ka, nagkabale-balentong ang buhay mo, nagkatumba-tumba ang buhay mo. Huwag mong isisi sa iba. Huwag mong isisi kay pastor, huwag mong isisi kay leader, huwag mong isisi sa church. Ikaw ang dahilan. Yung bigat na pinapasan mo at yung kasalanang ini-enjoy mo, yon ang nagpapabagal at nagpabagsak sa iyo. Amen? Kaya number 1, paano tayo mag-speed up? Number 1, remove the load. Tanggalin natin yung mga pasan-pasan natin na nagpapabagal sa atin. Amen? Hello? Kailangan wag mong salagin to. Kailangan tanggapin mo to, katotohanan, dahil hindi naman ako nagsabi, ang Bible. If you believe the Word of God is the final authority, now listen. Pag sinabi ng Bible, tanggalin mo yung mga pasanin, yung mga nagpapabigat sa iyo. Totoo yun. At yun ang dapat mong gawin. Dahil kapag ka-break mo ang Word of God, hindi nabibreak ang Word of God, ikaw ang nabibreak. Wala kang kalaban-laban sa Word of God. Salang-salangin mo ang Word of God, ikaw ang mapapahamak. Ikaw ang mahirapan. The Word of God will remain true. The Word of God will remain powerful. Pero kapag sumuhay ka, ikaw ang sira. Amen. Amen po ba ron?
Alam niyo po ba na ang mga runners during the time nang sinusulat ito sa panahon nila, lahat ng mga excesses, lahat ng mga extras sa buhay, sa katawan nila, tinatanggal talaga yon. Kaya sa training pa lang nila, kaya yung salita ritong encumbrance, ang ibig sabihin nito, pakinggan niyo, extra bodily fats. Kaya nga makikita ninyo, walang mga runner na matataba. Tignan mo yung katawan mo. Yung katawan mo, yung katabi mo, mukha ba mabilog? Huwag yung katawan mo, yung katabi mo. Di ba, wala ka makikitang mga mananakbo na sagana sa bilbil. Yung pagtukmakbo, umaalog-alog pa yung mga bilbil. Ang mga runner, lean and light. Sabi mo nga sa katabi mo, lean and light. Payat sila, magaang. Para mabilis. Yan. Pero yung mga matataba, sorry hindi ko kayo pinapatamaan. This is the topic. Kaya sabi mo sa katabi mo, topic ka ngayon. Mahirapan talagang bumilis kapag mataba. Kaya nga kahit sa mga sasakyan, yung mga gamit sa racing, mabababa, mga makikitid lang. Kaya nga yung mga napansin niyo yung talagang gamit sa racing, isang tao lang ang kasya tapos pahaba siya, napayat, tapos mababa yon para walang masyadong babangga sa hangin. Pag mataba ka, dami mong salubong na hangin, hirap na hirap ka. Pero pag payat ka, sumisirit. Amen. Excuse me. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Sabihin mo, kailangan payat. So, encumbrance or weight speaks about bodily excess fats, and even unnecessary clothings. Kaya nung panahon na yon, hindi lang sila mga maninipis ang suot nila, yung tawag nga na skimpy. Kaya nga ngayon, mga volleyball players, halos parang nakapanty na lang. Diba? Kasi nga para hindi sagapal, hindi mabigat yung kanilang pagtalon. Kailangan pag tumakbo sila, mas maano nila yung bola. Kasi kailangan mabilis sila. Hindi pwedeng mabagal. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng mabagal. Now, para bumili sila, doon sa panahon na yon, actually, literally, wala silang suot. Walang saplot. Para walang gambala. Sa Christian life natin, ang dami kasing gambala. Ang dami mong mga excess. Ang dami mong mga baggages. Ang dami mong mga dala-dala na humahatak sa'yo. Nagpapabagal sa'yo. Gustong-gusto na ni Lord na ikaw ay pasaganain. Gusto na ng Lord na ikaw ay pamungahin, pagtagumpayin. Problema, ang dami mong bitbit. Parang iisa lang kausap ko. Truth hurts, but truth sets us free. Masakit ang katotohanan, pero ang katotohanan nagpapalaya. Amen? Ngayon sa umagang ito, hayaan mong tamaan ka talaga ni Lord. Tignan mo yung katabi mo, dali, sabi mo, dapat talaga tamaan ka. Dapat talaga merong dating sa atin ang salita ng Panginoon. Amen. Hindi ginagamit ang Biblia para tayo ay maglambingan at magbulahan. Pagkat hindi nakakalaya ang bulahan. Yung mali na yung ginagawa mo, pogi-pogi mo, sige tuloy mo lang yan, galing mo. Kailangan totoo. Amen. At ang sabi ng Bible, ang sabi ng salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, kailangan strip. Kailangan i-throw off. Kailangan i-remove natin yung mga load na yan. May mga load sa buhay natin na parang hindi naman mali. Okay naman. No? Pero kung serious runner ka, ituturing mo yung mga load sa buhay mo na mga hindrances. Amen? Kaya si Phil Knight, the founder of the Nike,
he described how seriously they take the weight of their shoes. Kaya ang pansin nyo mga sapatos ngayon magagaan. Tama? O yung mga suot nyo sapatos ngayon, 1970s pa yung bigat. Ngayon, sobrang ang gagaang no? Lalo na yung mga running shoes, mga rubber shoes, masyadong magagaang. Lalong-lalo na yung mga disenyo para sa mga atleta. Kung kaya nilang bawasan ng 1 ounce, babawasan nila. Kasi para sa kanila, equivalent nun. Pakinggan niyo yung 1 pound na matatanggal nila sa bigat ng sapatos, equivalent yon sa 55 ounces sa 1 mile na takbuhan. Biro mo yung 55 ounces na yon, kung hindi matatanggal yon, madaling mapapagod yung runner. Kaya pinagagaang talaga nila ang sapatos. Dahil mahalaga sa kanila, ang prinsipyo doon, mas magaan, mas mabilis. Okay, hawakan muli yung katabi mo. Dali, sabihin mo, mas magaan, mas mabilis. Hindi yan literal na katawan, Yung ating pamumuhay na moralidad, espiritualidad, kailangan magaang. Pag marami kang bitbitin, marami kang alalahanin, marami kang laban na hindi mo naman dapat laban, magpapabagal sa iyo yan. Amen. Kaya inaalis ang mga unnecessary baggages para bumilis tayo. Kaya maraming mababagal na Kristiyano dahil napakaraming mga extras and excesses sa buhay. Bigyan ko kayo ng halimbawa, barkada. Yun. Tignan mo yung katabi mo, dali. Sabi ni Pastor, barkada. Kristiyano ka, gusto mong maging mabunga, gusto mong maging mabilis ang paglago mo, pero marami ka naman barkadang hindi Kristiyano. Extras yun baggages sila. Pansinin ninyo, yung mga Kristiyano na ang bagal-bagal lumago kasi meron pang barkadang makamundo. Hello? Ano pa? Maling relasyon. Ayan na. Gustong yumaman pero mali ang relasyon. Gustong gumanda ang ministry, makabuo ng malagong cell group, pero mali ang relasyon. Merong boyfriend na hindi Kristiyano. Kristyanuhan lang. Legit ba to? Legit? Diba? Maraming ganyan. Hindi lang sa bumagal, nawala pa dahil sa maling relasyon. Amen? Ano pa? Bisyo. Ayan, tahasan ko sasabihin, hindi ako nakakasiguro na lahat dito na umaaten, hindi lahat nandito na naglilingkod ay wala ng bisyo. Pero gusto mong lumago. Talagang nagsasabi ka, speed and acceleration this year 2025. Paano mo mararanasan yung financial acceleration? Paano mararanasan yung speed? Meron ka pang yosi. Meron ka pang patagay-tagay. Meron ka pang computer games. Meron ka pang mga Dota. Ayan, mga kabataan. Nagbi-vape ka pa. Woo! Yan yung mga nagpapabagal Pag Kristiyano ka na dapat. Pagka marami kang mga extracurricular, hindi ka bibilis Hindi mo mararanasan yung ating tema na speed and acceleration. Ano pa? Maling kultura. Di ba? Maraming maling kultura. Actually, gusto pa nga nila dalhin sa church yung maling kultura. Buti na lang, meron tayong standard, meron tayong Bible, na pag hindi kultura ng Bible, kahit maganda pa yung kultura na yan, sagabal yan. Isa yung mga kultura, bigyan ko kayo ng kultura. Yung bang laging may reunion. Laging kapag may birthday ang kamag-anak, hakot-hak, kahit linggo, may birthday ng kamag-anak namin, pastor, hindi ako makaka-attend. Kultura na namin ito. Inuuna mo pa yung kultura nyo? Di ba dapat inuuna si Lord?
Naku, marami akong tinatamaan dito. Mga nanlilisik na yung mata sa akin. Abangan kita mamaya, pastor. Wala ho akong ano. I am mandated to speak the truth and nothing but the truth. Whether magalit kayo sa akin o hindi, mapasaya ko kayo o hindi, ang mahalaga sa akin, mapasaya ko si Lord. Amen. Amen. Ayoko kayong lasunin. Ayoko kayong bigyan ng mga mensahe na magpapakiliti lang ng tenga ninyo. I will speak the truth. Amen. Amen. Hawa kami ng katabi mo. Dali, sabihin mo, kulturang mali. Gabi, maraming mga maling kultura. Kaya, tapos isimpa, tagal-tagal ko na nakakilala, tagal-tagal na ako mati, hindi pa rin ako pinagpapala ng Panginoon kasi may kultura kang mali. Ayaw mong i-remove, ayaw mong ibitawan. Dapat ang kultura mo ngayon, kultura ni Kristo. Kultura ng Panginoon ang linalakaran mo, hindi yung kultura ng pamilya mo, hindi yung kultura ng Pilipinas, kultura ng Diyos. Amen. Diba? Kaya nagkakautang-utang kasi kultura na kapag piyesta, maghahanda ng sandamakmak, pero puro utang. Amen. Maling kultura. Ano pa? Wrong mindset. Maling mindset. Alam nyo, yung mga mindset na pati poverty, paano ka uunlad? May poverty mindset ka pa. Meron kang utak mahirap. Ano yung utak mahirap? Lagi mahilig sa ayuda. Utang. Utang dito, utang doon, utang saan-saan. Alam niyo yung utak mahirap? Yung hindi mo kaya, pipilitin mong bilhin. Estudyante ka pa lang, hindi ako natutuwa sa mga estudyante na may iPhone. Maliban na lang kung milyonaryo nanay at tatay mo. Maliban na lang, exempted kung pinag-ipunan mo. Amen. Pero hindi pa bagay sa isang estudyante, maling mindset yan. Dahil wala ka pang income na pwede kang bumili ng iPhone. Ayan ako, daming nag-react na mga estudyante. Naka-iPhone kasi sila. Amen? Maling mindset, maling commitment. Grabe. Ano pa? Yung hatred, unforgiveness, bitterness, anything na nagpapabigat sa ating buhay, magpapabagal yan. Amen. Kailangan we fly light. Hindi tayo mapapadali kapag namumuhay tayo sa mali. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mapapadali kapag namumuhay ka sa mali. Kaya sabi, lahat ng weights, lahat ng encumbrance, dapat i-throw off na natin. Itapon na natin. Yun ang sabi rito, itapon. Hindi yun inaalagaan, hindi yung kinikip-kip. Dapat yun tinatapon na. Maling kultura, maling relasyon, barkada, bisyo, tinatapon na yon. Kasi pag hindi mo yan tinapon, babagal ka talaga. Those things will slow you down. Amen. Pero hindi pa natapos dun yung manunulat. Ang sabi niya, especially the sin that so easily trips us up. Especially the sin. Because sin will slow you down. Sin is a great load. Ang kasalanan, napakalaking kabigatan yan. Hindi ka pwedeng ma-speed up sa iyong paglago, may speed up sa iyong success, may speed up sa iyong financial freedom kung ikaw ay may yakap-yakap at may pinamumuhay na kasalanan. Hindi pwedeng pagsamahin ang blessings ng Lord at ang sins. No, ngayon, lahat naman tayo nagkakasala. Tama? Tama po ba yon? No, ngayon, ano? Solution. Solution, repentance. Sabi mo sa katabi mo, repentance. Kung talagang seryoso ka na mapadali, seryoso ka na makaranas ng speed and acceleration, then, ang susi para tayo ay hindi mabigatan ng kasalanan ay repentance. Tignan niyo po, gaano katindi ang kasalanan. Sabi sa translation, ibang translation, the sin that so easily hinders our progress. Ang kasalanan daw talaga, naghihinder yan ng ating progress.
Another translation sa the Living Bible, sins that wrap themselves so tightly around our feet and trips us up. Ang kasalanan daw parang parang baging. Pupuluputan yung paa mo para hindi ka makatakbo, matumba ka. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Hindi ka lang pababagalin, pababagsakin ka pa. Sin causes us to stumble and fall. Trying to run the race of our Christian life without dealing with our sin is like running with our legs tied up. Biro mo, paano ka makakatakbo kung may tali yung paa mo? Ganon ang itsura ng isang Kristiyano na gustong mapabilis, gustong tumakbo, pero namumuhay sa kasalanan, nakatali yung paa. Kaya pansin mo, gabi no, 1989 pa ako nakakilala sa Panginoon, tinanggap ko siya. Pero hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay ko. What's the reason? You are tied up with sin. Amen. We are not talking here about perfection because no one is perfect. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang susi, repentance. Maaring nagkakamali tayo. Sa buhay ko, marami rin ako mga naging pagkakamali, pero pinagana ko ang pagsisisi. Repentance. Kaya hindi ako na-tied up ng sin. Amen? Nakapagpatuloy, hindi lang nakapagpatuloy, bumilis dahil natuto akong bumalik sa Panginoon, magbalik loob sa Kanya, pagsisihan yung aking kasalanan. Amen? Sinong gusto bumilis? Repentance is the key. That's the way to remove the load. Okay, samahan ninyo ako, basahin natin Psalms 38 verse 4. Gusto ko kayong magbasa, napakaganda nitong talata na ito. Psalms 38 verse 4. Okay, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Bakit itong second service ang tatamad ng mga umaten ngayon? Kaninang first service, ang lakas nila eh. Mas marami kayo kaysa sa kanila. Baka ang problema talaga, obedience. Okay, sabay-sabay uli. 1, 2, 3. I'm... Oh, diba? Masarap binabasa yan para ikaw mismo yung espiritu mo naiintindihan. I'm overwhelmed. Grabe, ito yung mararanasan ng isang tao na puno ng kasalanan, overwhelmed ka. Swamp. Ano pa sabi? Submerged beneath the heavy burden. Heavy burden talaga ang sin, ang guilt. Kaya pag namumuhay ka sa kasalanan, pangiti-ngiti ka pero ang totoo, overwhelmed ka. Paano ka magiging mabilis? Overwhelmed ka, submerged ka, nakalubog ka. Nakailalim ka sa napakabigat na pasanin ng kasalanan o ng budhi. Amen? At ano raw ang nangyayari? It clings to me and won't let me go. Nakakapit sa akin ang kasalanan, kahit anong gawin kong pagpag, kahit anong gawin kong pangungrus, kahit anong gawin kong penitensya, nakakapit sa iyo yan. At ang sabi, it won't let me go. Hindi ka pakakawalan. Kaya nga, hindi ka talaga magiging mabilis. Hindi ka magkakapag-speed up because ang kasalanan pumipigil. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Dali sabihin mo, ang sin, pumipigil. Kaya kahit anong gusto mo, pangarap mo, kahit anong pananalangin mo, kahit anong pagpa-fasting mo, para ikaw ay umunlad, gumanda ang buhay mo, lumago, maging mabunga, hindi na dadaan sa fasting yan, sa prayer yan. Bagamat mahalaga yung mga bagay na yan. Ang una mong kailangan gawin bago ka mag-prayer at mag-fasting, magsisi. Yan ang susi para makawala tayo, no, sa pagkakatanikala ng kasalanan. Okay? Kanina, kinanta natin yung Holy, Holy. And isa sa mga song natin na paborito ko yung Holy Forever.
And the angels cry, holy. And creation cries, holy. Alam niyo, pagka naisip ko ang angel, nung pinag-aaralan ko to, kasi ang angel, napakabilis. Alam niyo, sabi sa Ezekiel, chapter 1, verse 14, ang angels, they travel, no, like a flash of lightning. Paano tumakbo, paano mag-travel ang mga angels? Like the flash of the, lightning. Di ba? Paano ba kumidlat? May nakita ba kayong kidlat na mabagal? Ching, 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 ching. Ganun ba? Tapos kumulog. Dum, boom, boom. Walang ganung kidlat. Kaya nga kidlat ang ibig sabihin, kaya meron tayong local hero na na si Kapitan Kidlat. Kasi mabilis yung ganon. Amen. Parang si The Flash. Ang angel, pag nag-travel, mabilis. Tingnan mo yung katabi mo. Dali, tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang angel? Ang angel, mabilis. Kaya nga kapag nanalangin tayo at pag sinagot ng Panginoon yung prayer natin, ang bilis. Actually, si Daniel, nagpipray pa lang, ang bilis ni Gabriel, andyan kagad. Hindi pa tapos, hindi pa nakakapag-amen si Daniel, si Gabriel, the archangel, andyan na kagad sa kanya. Ano sabi sa kanya? Nagsisimula ka palang panalangin, dala ko na yung sagot. Ganon sila kabilis. Coming from heaven. May nagsasabi nga ang speed ng angels. Ito na may computation lang nila. Siguro ikinumpara nga sa flash of lightning. Sabi nasa 30,000 miles per minute. Gabi, 30,000 miles per minute. I'm not sure about that. Pero ang sigurado sabi sa Bible, nagtatravel ang angels, the holy creature, no, like a flash of the lightning. Na ngayon ang tanong, bakit mabilis ang angel? Naisip niyo ba yun? Bakit kaya sila mabilis? Because meron silang superpower? Dahil because meron silang, binigyan sila ng Lord? Yes, probably. Pero alam nyo, isa sa na binigay na revelation sa akin ng Panginoon, kaya sila mabilis kasi sila ay holy. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, kaya sila mabilis kasi sila ay banal. Kaya nga kung tayo ay hindi mamumuhay ng holy, lagi tayong mahuhuli. Kaya ang daming larangan sa buhay mo, huli ka. Mga kaklase mo, maganda na yung naging buhay. No, yung mga kasabay mong Kristiyano, ang dami ng narating, mabilis yung kanilang narating sa buhay, samantalang ikaw, ang bagal-bagal mo, nahuhuli ka kasi nga hindi ka holy. That's your difference. Kaya ang susi para maging mabilis, remove the load, especially the load of sin. And ang key, ano ang susi? Repentance. Amen. Amen. Alright, pangalawa, yun yung una, remove the load. Pangalawa, ang sabi diyan pa rin sa verse 1, and let us run with endurance the race God has set before us. Paano tayo magiging mabilis? Remove the load. Pangalawa, sabi rito, run the race with endurance. Run with endurance the race that is set before us. Ang keyword natin, run with endurance. Paano tayo bibilis? Kahit na mahirap, kahit maraming sumasagabal sa atin, maraming mga hamon sa atin, maraming mga paghihirap, kailangan tayong nagpapatuloy. Amen. Kaya bibigyan ko kayo ng isang katotohanan. Alam nyo ba na ang ating katawan, sabi to ng mga expert, meron daw enough glycogen. Ano ba ang glycogen? Ito yung energy stored in our body so that we can run for about 18 to 20 miles. Meron tayong enough glycogen, energy in our body that will enable us to run for at least 18 to 20 miles.
Kaya ng tao yun, lalo na kapag may training siya, kapag may proper na ginawang paghahanda sa takbuhan, kaya niyang abutin kahit 20 miles. Yun yung energy na meron ng katawan. Tignan mo yung katabi mo, dali. Gaganyan-ganyan yan, meron niyang glycogen. Meron niyang energy within that he or she can run 18 to 20 miles. Pero pagka dumating ka na doon sa sukdulan, sa 18 or 20 miles, no? Yun yung tinatawag naman nilang hitting the wall. Yung parang dumating ka na sa hangganan, para ka nang bumabangga sa pader. Yung nag-aano ka na, yung paa mo bumibigat na, no? Nagka-cramps na yung muscle mo, yung vision mo blurry na. Okay? Yan yung kasi nga you hit the wall. Ibig sabihin, nandun ka na sa hangganan ng kaya ng katawan mo. Maraming mga Kristiyano, nang dumating na doon sa hangganan, tumigil na. Gumive up. Yung sinabi rito ng manunulat na endurance, please listen. Pag sinabing endurance, you are determined to continue and steadily run despite of hitting the wall. Sa kabila na inabot mo na yung hangganan and you are about to quit, hindi na kaya ng katawan mo, but still, you are determined to continue kahit mabigat na yung paa mo, nagka-cramps na yung muscle mo, pero nagpatuloy ka pa rin. Alam mo, susunod naman, na-hit mo yung wall, pero ang darating naman sa'yo, you will experience yung tinatawag din ng mga atleta, the second wind. Alam niyo yung second wind? Yung biglang parang binigyang kauli ng another strength, rejuvenation. No? Nagkaroon ng burst of energy. Kaya marami sa atin hindi nakakaranas ng second wind. Hindi nakakaranas ng burst of energy. Hindi nakakaranas ng rejuvenation kasi hindi pa man nahihit yung wall, tumigil na. Kasi walang endurance. If you want to speed up, kailangan meron kang endurance. Kaya number 2 na dapat gawin, number 1, remove the loads. The load. Number 2, no? Endure the laps. Laps means trip, segment of a trip, a journey, or a course. Kailangan ko lang gamitin yung laps para pare-pareho silang letter L. Load, laps, and then mamaya yung pangatlo. Kailangan nating maging matatag sa ating takbuhin, sa ating journey. Marami talagang challenges. Life is not easy. Amen. Sino niniwala na ang buhay hindi madali? Kaya dahil hindi madali, kailangan nating magpakatatag, kailangan nating magpatuloy, kailangan natin magkaroon ng patient endurance. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kung ang mga atleta kailangan ng endurance, kailangan din natin. Amen. You and me needs endurance. Bigyan ko kayo, pakita ko sa inyong picture. Pakipakita nga yung picture. Ayan. Yung passion, yung excitement, yung inspiration, ganyan. Pagka ikaw ay excited, pagka ikaw ay merong enthusiasm, no? Yung unang, yung unang bugso niya, naku, ang bilis ka agad. Di ba? Ang bilis. Pero may katapusan yan. Minsan yung journey mo hanggang kalahati ka lang pag pinairal mo yung passion. Pinairal mo yung excitement. Maraming Kristiyano sa umpisa na excite. Excited mag-cell group. Di ba? May passion, may passion mag-serve kay Lord. Pero hindi rin nakatapos. Bumagal ng bumagal, oh. Amen? Ganyan ang itsura ng mga taong, motivated by passion, by excitement, by inspiration. Ang kailangan natin, hindi lang passion. Maganda may passion din. Pero maganda, may passion ka, pero at the same time, meron kang persistence. Meron kang endurance. Kasi ang endurance, tuloy, 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 tuloy. Amen. Kahit anong sagabal, kahit anong hirap,
ng nararanasan, tuloy. Kahit may bumabangga, kahit na may danger, tuloy. Tuloy-tuloy lang. Tama, sabi natin, mahirap ang buhay, pero tuloy-tuloy ka lang. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy ka lang. Kaya tingnan nyo, sino yung nakakatapos sa pag-aaral, kahit walang baon, tuloy-tuloy lang. Sino yung mga gumaganda yung karir, na kahit anong problema, kahit anong mga hamon, hindi sumusuko. Na busted, hindi nagpakamatay. Hindi nagwala. Amen. Nabigo, pero babangon uli, magpapatuloy lang. Tuloy, tuloy, tuloy. Ang tawag doon, endurance. Samahan ninyo ako, Hebrews chapter 6, verse 12. Hebrews 6:12, sabi niyan, then you will not become spiritually dull and indifferent. Instead, you will follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and endurance. Sabi ng manunulat ng Hebreo, hindi kayo magiging spiritually dull. Ano ba dull? Sluggish, slow. Hindi kayo magiging mabagal. Hindi kayo magiging sluggish. Why? Sabi niya, because instead you will follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and endurance. Pag may endurance, hindi babagal. Pag may endurance, hindi magkikwit. Pag may endurance, may continuity. May pagpapatuloy. Amen. Kaya kailangan talaga natin ng endurance. Kailangan natin hindi lang magtitiis, kundi magpapatuloy. Nagtitiis, nagpapatuloy. Kaya nga sabi ko kanina sa first service, salamat sa biyaya ng Panginoon kasi for 30 years, ang hirap-hirap talaga ng pagpapastor namin dito sa Family in Christ. Walang sweldo, wala kaming masulingan sa side ng aking wife kay Pastor Evelyn, wala kaming masandigan. Sa side ko, ng family ko, wala kaming masandigan. Wala talaga kaming maaasahan. May mga time we are contemplating to quit. Ako, nagko-contemplate na ako. Hindi dahil nahihirapan ako sa ministry, kundi nahihirapan ako makita yung mga anak ko. Wala akong may pakain, wala akong may pagpaaral. Kaya sabi ko sa kanya, sweet, magtatrabaho na lang ako. Okay ba sa'yo? Buti na lang ang aking asawa ay merong endurance. Kayang tiisin yung paghihirap, kayang magpatuloy kahit mahirap. Ang sabi niya, huwag kang huminto sa pagpapastor, ako magtatrabaho, susuportahan kita. Pwede ba palakpakan natin si Lord sa buhay ng Pastora Evelyn? Kaya nagtrabaho yan siya kung anong trabaho. Ako naman, nanay, tatay, habang wala siya. Ako nag-aalaga sa mga anak, ako nagluluto, habang ako'y nag-aaral, habang ako'y nagmi-ministry. Nagpatuloy lang kami na nagpatuloy. Kahit na na-hit namin yung wall, parang pwede na kaming huminto, pwede na kaming tumigil, pero nagpatuloy kami. That's why we experienced the second wind. And this is now the second wind. Amen. You are the result of the second wind. Amen. Glory kay Lord. Biyaya niya na tinulungan niya kaming magpatuloy. Tinulungan niya kaming magpakatatag. Revelations 2:19. Sabi rito, I know your record and what you are doing, your love and faith and service and patient endurance, and that your recent work are more numerous and greater than your first one. Grabe. Pagka pala merong patient endurance, yung nagagawa mo nung una, mas marami pa yung nagagawa mo ngayon. Pakinggan niyo po ako mabuti. Kapag matyaga tayo, nagpapatuloy tayo, mas nagigipang mabunga tayo, mas mabilis yung ating improvement, mabilis yung ating multiplication, mabilis yung ating success kasi nagpapatuloy ka. Amen. Yung sabi rito pag may patient endurance, it is more numerous, it is more greater yung ginagawa mo ngayon than the first one. Yan po ang nangyari sa amin. Because of the endurance, because of the persistence and perseverance, naging mabilis.
Ang marunong magtiis, sila yung mabilis. Do you believe that? Ang marunong magtiis, sila yung mabilis. They run fast who are steadfast. Mas mabilis tumakbo yung hindi humihinto at yung nagtsatsaga at nagpapatuloy. Okay, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, tignan mo sa mata, sabihin mo sa kanya, bibilis ka rin. Huwag ka lang hihinto, huwag ka lang titigil, magpakatatag ka lang at magpatuloy, bibilis ka rin. Amen. Ang family in Christ, ang napakagandang modelo, napakagandang halimbawa ng nagpatuloy at nagtiis kaya bumilis. Amen? Amen? So, sino rito ang naniniwala at talagang magtitiwala sa Panginoon? Lord, magpapatuloy lang ako. Alam ko, bibilis din ako. Pumalakpak na malakas yung naniniwalang bibilis din siya. Okay, number 3, verse 2. Sabi niyan, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Ganda nito, no? Sabi niya, sabi ng manunulat, ginawa namin itong hindi kami nagpatinag, hindi kami nag-slow down, no? Hindi tayo susuko, magpapatuloy tayo. Gagawin natin to, sabi niya, by keeping our eyes on Jesus. Yan ang keywords natin. Keeping our eyes on Jesus. Mahalaga po na nananatili ang ating pagsunod, ang ating mata sa Panginoong Hesukristo. Jesus is our goal. Jesus is our model. That's why we need to keep our eyes on Him. Alam nyo ba, pakinggan niyo ako mabuti. Kaya maraming bumagal, kaya maraming hindi nakarating sa kanilang patutunguhang maganda. Ang naging hadlang sa kanila ay yung tinatawag na distraction. Listen, distracted life is an exhausted life. Pagka distracted ka, exhausted ka. Nakakapagod kaya yung lingon ng lingon. Kung sino-sino ang sinusundan mo, sunod ka rito, ay, mali ito, ito na naman, ay, mali ito. Hindi ka pa nakakagitna, pagod ka na. Pero kapag ka tuto ka lang sa gusto mong sundan, lalo na kung si Kristo ang susundan mo, di ka mapapagod dahil tuloy si Kristo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Merong isang company na ang kanilang product ay mga mattress, mga bed. Isa sila sa pinakamalaking manufacturer ng mga mattresses. So dahil leading company sila, mahalaga sa kanila yung trabaho ng mga sales personnel nila. Kaya ginawa ng kanilang manager, gumawa siya ng eksperimento sa tulong ng ilang mga psychologists para makita nila kung ano ang epekto ng tinatawag na modeling or tinatawag na perception. So, ginawa nila, yung kanilang workforce, okay, yung sales force nila, hinati nila sa dalawang grupo. Tapos, yung isang grupo, linagay sa isang kwarto, yung isang grupo, linagay sa isang kwarto. Tapos, meron silang isang room, malaking room, may malaking lamesa sa gitna, at maraming mga blocks. Tapos, pinapunta nila yung first group sa loob. Sabi nung facilitator, okay, kailangan bilang mga sales personnels, mga sales people, dapat marunong kayong magtulungan, hindi kanya-kanya, para mas matindi yung magagawa ninyo. So may gagawin tayo ngayon dito, magtutulungan kayo, teamwork, no? Para ma-accomplish nyo yung gagawin ninyo. Sabi nung facilitator, etong mga blocks na nasa table, isasalansan nyo, pagpapatong-patungin ninyo. Hanggang kung saan, gaano kataas yung kaya nyong abutin. Pero bago kayo mag-umpisa, gusto kong sabihin sa inyo, yung nauna sa inyo, parang sinabi na nila na yung isang grupo nauna na.
Yung nauna sa inyo, ang nagawa nila ay hanggang 10 na patong ng mga blocks. Sabi, good luck sa inyo kung hanggang saan kayo umabot. So, ready, get set, go! Tulong-tulong sila. Patong-patong sila ng mga blocks. Alam nyo, true enough nga. Dahil yun yung narinig nila na ang inabot ng isang grupo ay 10 na patong ng mga blocks. Yun lang din ngayon kinaya nila. Pinipilit nilang 11, bumabagsak na. Kumbaga na, ano sila, na condition na sila na ang kaya lang abutin ng pagpapatong ng mga blocks ay hanggang 10 na patong. Alright? So natapos na. Sabay pinapasok naman yung pangalawang grupo. Pagpasok ng pangalawang grupo, ganun din yung instructions. Pagpapatong-patungin niyo yung blocks. Sabi niya, yung una sa inyo ay nakapagpatong ng 50 na patong ng mga blocks. Pero 10 lang ginagawa. Sabi 50. So ngayon, kayo naman. So nagpatong-patong sila ng blocks. Alam niyo po, dahil yun ang nakondisyon sa kanila na kayang abutin yung 50 blocks, 50 nga yung patong ng blocks ang inabot nila. Amen? Ano ang lesson dito? Ang lesson dito, kung ano yung precedent, kung ano yung iniisip at naipakita sa kanila na na-accomplish nung nauna sa kanila, yun din yung kaya nilang i-accomplish. Nag-guess niyo ako? Kaya sabi ng manunulat, keep your eyes on Jesus. Kasi kung ano yung inabot ni Jesus and you keep your eyes on Jesus, yun din ang maabot mo. Amen? Kung si Jesus nagtagumpay sa kasalanan, kung si Jesus 3 years lang, natapos niya yung kanyang mission, mabilis siya, and you keep your eyes on Jesus, you will be able to do it also. Amen. Mahalaga ang precedent, and Jesus is our precedent. Jesus is our model. Jesus is our goal. Nagtagumpay siya, magtatagumpay ka rin. Kaya we need to follow the Lord. Come on, palakpakan natin ang Lord. We need to follow the Lord. Yan yung number 3. Number 1, remove the load. Number 2, endure the lapse. And number 3, follow the Lord. Kung gusto nating maging mabilis, sundan natin si Kristo. Amen. Sundan natin yung kanyang ginawa. Sundan natin yung tagumpay na na-accomplish niya at magtatagumpay din tayo. Magiging mabilis din tayo dun sa ating mga gagawin. Si Jesus hindi na-slow down ng sin. Nakikinig ba kayo? Hindi siya napabagal ng kasalanan. Napagtagumpayan niya ang kasalanan. Hindi siya na-slow down ng hirap. Kahit anong hirap, kahit na by faith yung kanilang lakad sa buhay ng mga apostles niya, mga disciples niya, hindi siya nahadlangan nun. Hindi siya na-slow down. And hindi rin siya na-slow down ng demonyo. Di ba? Sandamakmak na atake, na tukso na ginawa ng demonyo sa kanya, but hindi siya na-slow down. Hindi siya na-slow down ng mga sasamang tao. Di ba? Yung mga laging opposition sa kanya, hindi rin siya na-slow down ng taksil na kaibigan ni Judas. Walang nakapag-slow down sa Panginoon. Even yung kanyang nanay na si Maria, hindi siya na-slow down. Walang sino man at walang anuman ang nakapagpabagal at nakapagpigil sa Panginoon. Nakapagpatuloy siya, tuloy-tuloy lang siya, at mabilis niyang natapos yung kanyang misyon. Amen. Kaya siya ang ating focus, siya ang ating goal, siya ang ating president. Amen po ba ron? Amen. Kaya sabi sa verse 3, samahan niyo ako sa verse 3, Hebrews chapter 12, verse 3. Kasunod lang. Kasunod lang nung talatang pinag-aaralan natin. Sa verse 3, ang sabi ng manunulat, when you find yourself flagging in your faith. Sabi niya, kapag ka natagpuan niyo yung sarili ninyo, ano ba ibig sabihin ng flag? Di ba? Marami kang nararanasan, maraming umiipit at nagigipit sa iyo sa pananampalataya. Ito yung sabi niya, when you find yourself lagging in your faith, go over that story again.
Anong story? Yung story ni Jesus. Kaya sabi niya nga, keep your eyes upon Jesus. Balikan ninyo yung kwento, yung kasaysayan, kung ano yung pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo. Go over that story again, item by item, that long litany of hostility He flowed through. Balikan ninyo, sabi niya, alalahanin ninyo, basahin ninyo, pagbulayan ninyo, kung paano siyang nagpatuloy sa kabila ng hostility, ng hirap, ng mga kalaban, ng mga kaaway, nagpapahirap sa kanya, pero nagpatuloy siya. Basahin niyo, sabi niya, go back to that story item by item. Bakit daw? Tingnan niyo, this will be the result. Listen. This will be the result. That will shoot adrenaline into your souls. Wow! Sabihin nga natin, let us say, all together, adrenaline. Naku, wala namang ka-adrenaline yung pagkakasabi ninyo. Ulitin natin, adrenaline. Kapag ka daw, lagi nating tinitignan, binabasa, binabalikan, kung ano yung mga ginawa ni Kristo, paano niya pinagtagumpayan ang mga hostility, ang mga paghihirap, ang kasalanan, ang sabi that will shoot adrenaline into our souls. Grabe. Kaya maraming Kristiyano wala ng adrenaline. Kasi kung ano-ano tinitignan, kung ano-ano sinusundan. Kayang-kayang sumunod sa mga mga influencers, follower ni ganito. Grabe kung manood ng reels at mga TikTok ng kung sino-sino. Dami mong sinusundan, kaibigan. Kaya yan ang nagpapabagal sa iyo. Dapat ang sinusundan mo lang si Jesus. You are follower of none but Jesus alone. Kaya ako wala akong sinusundan na kung sino-sino. Wala akong Ang isa ko lang na talagang pinagtatagumpayan, didisiplina ko rin sarili ko, NBA lang talaga, NBA. Kasi maka-Lakers po ako. Pero I see to it na hindi ako alipin, hindi ako nag-uubos ng malaking oras para lang sa panunood ng basketball. Amen. May mga pagkakataon pa nga kahit anong ganda ng laban ng Lakers, pero meron akong dapat unahing manalangin, unahing mag-aral, hindi ko yan papanoorin, aabangan ko na lang sa resulta. At makikisaya na lang, oh yes! Nanalo na naman ang Lakers ko, talo Clippers. Hallelujah. Kasi hindi ako sumusunod sa napakaraming mga bagay. Isa lang sinusundan ko, si Jesus. Amen. That's why, kapag ganun tayo, concentrated tayo, we follow the Lord, that will shoot adrenaline into our souls. Kaya masigla ka, pakinggan mo, kaya may adrenaline ka rin sa mga sinusundan mo. Grabe ka. Tingnan nyo yung mga may mga idolong mga artista. Grabe yung adrenaline nila. Kahit na ang sigip-sigip, sisingit yun. Grabe adrenaline. Pahipo! Ay, nahipo ko si Alden. Pero kay Jesus, are you full of adrenaline? Sabi na ng worship team dito, sayaw tayo! Walang ka-adrenaline. Ako, 60 years old. Sumayaw ako nung dati, nakita ninyo, sinayawan ko yung kantang praise. Are you ready to dance and sing? Pag para sa Panginoon, ang tamlay-tamlay mo, ang palakpak mo, nasa ilalim pa ng hita mo. Pero pagkayan sa mga ibang bagay na sinusundan mo, grabe, your energy is to the highest level. Highest level. May adrenaline ka, kaya lang sa mali. Pero kapag kay Jesus ka tumingin, kay Jesus ka sumunod, kay Jesus ka naglingkod, ibang level ang adrenaline mo sa iyong spirituality. Hallelujah. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng malakas si Lord? Ano ba adrenaline? Adrenaline, the feeling of heightened energy, excitement, strength,
alertness. Pagka nakatuto ka kay Jesus, nagpa-follow ka kay Jesus, grabe yung heightened level ng energy mo. Excitement para sa Panginoon. Pagka nag-message sa'yo si leader, may cell group tayo, yes! Anong oras si leader? Grabe, ganun ang energy. Pero pag wala ka ng adrenaline, dahil nga hindi ka naman talaga nakatuto kay Jesus Christ, may cell group tayo? Hindi, wala. Wala. Sagabal talaga yung leader na yan. Nag-message na naman. Amen. Pag narinig mo, Sunday, magsisimba tayo. Yes! Yes. Minsan parang ang nagbibigay ng adrenaline sa atin, SM. Grabe SM. Parang pangalawa lang yung pagsisimba eh. Ngayon nga, parang uwing-uwi ka na, pupunta pa ako sa Starbucks. That's the advantage nga kapag nasa SM kasi may adrenaline din ng SM Pero dapat ang adrenaline natin galing kay Jesus. Amen? Heightened yung ating energy, yung ating excitement, yung ating strength and alertness, all because we keep our eyes on Jesus. Anong ibig sabihin ng adrenaline? Adrenaline allows a quick escape from danger. Kaya gift ng Lord ang adrenaline. Gumagana yan sa panahon ng pagka may mga dangers. Halimbawa, may sunog. No? Alam nyo ba, pagka mayroong may mga hindi magandang pangyayari, yung adrenaline rush, yan ang magpapabilis sa'yo para pumunta sa makatakas, makaiwas. That is adrenaline. Alala ko nga, mayroong nabalita sa amin noon sa Sapang Palay. Nung wala pa noon yung mga lumipat dyan. Kami pa lang noon, kukunti pa lang nakatira sa Sapang Palay. Ano pa yan, probinsyang-probinsya, ang magkakapitbahay, ang layo. Malayo yung lalakari para makarating sa kapitbahay. Minsan nabalitaan namin, may nagpakamatay na binata. Binasted ng babae. Grabe, meron pa bang ganyan ngayon? Parang may nababalitaan pa ako, naglalaslas, umiinom ng gaas. Grabe. Babae lang yan. Yun, talaga, umakyat sa napakalaking puno, gumamit ng hagdan, tapos nagtali doon sa sangang malaki, tapos tinali sa liig, sabay lundag, pak, sakal, patay. Nung nabalitaan ng kaibigan, hoping siya na maililigtas niya pa yung kaibigan niya na nagpakamatay, grabe, ang hirap akyatin ng puno. Hindi kayang yakapin ng 4 na tao sa lapad niya. Tapos mataas. Grabe sa adrenaline. Kita niyo yun, yung adrenaline rush. Naakyat niya yung puno, napunta niya yung sanga, kinalagan niya para maibaba niya yung kanyang kaibigan, hoping na marirevive pa. Pero matapos yung insidente, pinapaakyat uli siya doon sa puno. Kahit anong gawin niya, hindi niya na maakyat. Bakit? Wala na yung adrenaline. When we keep our eyes on Jesus, binabasa natin lagi item by item, no? We meditate upon what Jesus had done and we follow Jesus. The rush of adrenaline will cause us to run with speed and acceleration. Amen. Kasi may adrenaline rush. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Okay, dito ako magwawakas. Isaiah 26 verse 3. Worship team. Isaiah 26:3. People with their minds set on you. Yan ang sabi ng Isaiah. People with their minds set on you. Parang sinasabi rin, keep your eyes upon Jesus. You keep completely whole. Steady on their feet because they keep at it and don't quit. So, kita niyo po, yung mga tao raw na nakafocus, ang mga isipan ay nakatutok lang, nakasunod sa Panginoon, they have that steady feet. Hindi yung nakatayo lang. They have steady feet, they keep on running. Ano sabi diyan? And they don't quit. Hindi sila na-slow down.
hindi sila tumitigil kapag ka sila ay nakatutok, yung isipan, puso, nakatutok sa Panginoon. Amen. Amen. Jesus is our goal. Jesus is our President. During the time ng digmaan ng Aleman at ng Allied Forces, naglunsad ang Allied Forces ng tinatawag nilang operation, na ang pangalan, ang code name ng operation nila against the German armies, ang tawag nila Overlord. Dito sa operation na ito, magkakaroon ng massive amphibious assault, no? Sa lahat ng French coast, papunta sa sakutan ng mga Aleman o ng mga German soldiers. Kaya lang sobrang entrenched, sobrang bantay sarado, no? Yung kampo ng mga Aleman doon sa kanilang posisyon. Na yung mga dadaanan nitong mga sundalo ng Allied Forces, ang kakaharapin nila mga machine gun, ang kakaharapin nila pagbaba nila ng mga bangka, mga barko, mga landmines. Kaya yung unang mga sundalo ng Allied Forces na nauna, sabog-sabog, luray-luray talaga yung mga katawan. Sila'y sumalubong sa mga pasabog, sila'y sumalubong sa mga bala ng machine guns. Bloody talaga, daming namatay. But yung mga sumunod, no? Dahil sumabog na yung mga landmines, no? Na-clear na yung daan. Kaya yung ibang mga sundalo and mga engineers, naglatag sila ng mga white tape. Lahat ng clear. Kahit na sumasagisit yung mga bala, naglagay sila ng white tape. Hanggang sa papunta doon sa kampo ng Aleman. Tapos naglagay sila ng message doon. Na ang message doon nakalagay, follow through here. Sundan ninyo ito. Sundan ninyo ito. Yung mga namatay, pakinggan ninyo, yung mga namatay na nauna, wala pa silang sinusundan. Hindi nila alam kung saan ang landmine, hindi nila alam kung saan sila maliligtas. Salubong lang sila ng salubong ng mga balat, sabog. Pero yung mga sumunod na, marami nang naligtas, maraming nakarating para masakop yung kampo ng mga German soldiers, German armies. Kasi meron na silang susundan. Nagbuwis na ng buhay yung mga nauna. Pakinggan ninyo ako. Nagbuwis na ng buhay ang Panginoon para lang masiguro ang kaligtasan natin. Susundan na lang natin. Follow the Lord. Follow here. When it comes to war, battles, hindi pwede talagang walang nagbubuwis ng dugo. Marami talagang namamatay. Buti na lang sa digmaan, sa spiritual, di na natin kailangan magbuwis ng dugo dahil ginawa na ni Jesus. He paved the way for our victory, for our speed and acceleration. Susundan na lang natin si Jesus. Amen. Amen. Sino po ang nagsasabi ngayon, I will follow the Lord? Taas nga yung kamay na nagsasabi na, I will follow the Lord. Not distracted by anything, by anyone, I will follow the Lord. He alone. Lahat po ng ganyan ng desisyon, tumayo. Lapit tayo sa Panginoon. Kung narinig mo sa espiritu mo ang mensaheng ito, hindi lang sa tenga mo. At nakita mo, kaya pala mabagal ako, kaya pala ang pamilya ko ang bagal ng pag-unlad.
dahil sa tatlong ito. Hindi ko pa pala natatanggal yung mga load, especially the load of sin. Pangalawa, hindi ako nag-i-endure. Pagka hindi ko na kaya, tumitigil na ako. Pagka mahirap na, umiiwas na ako. Pangatlo, distracted pala ako, hindi ko talaga sinusundan si Jesus. Bukod sa sinusundan ko si Jesus, ang dami ko pang ibang sinusundan. Nakakalito yun, nakakapagod yun. Follow only Jesus. Kaya sabi niya, no? Come to me, all of you who are burdened and heavily laden. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, kayong bumabagal dahil sa pagod. And I will give you rest para bumilis ka. For my yoke is easy and my burden is light. Pagagaangin ng Panginoon, sumunod lang tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya, pagagaangan niya yung buhay natin. At pag magaang na ang buhay natin, bibilis na tayo. Don't cling on your burden. Don't cling on your sin. Pahihirapan ka niyan. Samantalang si Jesus, ang anyaya niya, come to me and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Yuko tayong lahat. Pikit natin ang ating mga mata. Kung meron kang full realization sa mensahe ngayon at nais mo talagang matanggal yung mga bumabagabag sa iyo, humahad lang sa iyo, pumipigil sa iyo, at ang desisyon mo, susunod ka at maglilingkod tanging kay Jesus lang. Taas mo yung kamay mo. Lahat ng ang desisyon ay sumunod kay Jesus. Itakwil ang kasalanan. Magpatuloy at magtiyaga sa pagsunod at paglilingkod kay Jesus. Taas mo yung kamay mo. At habang nakataas yung kamay mo, I want you to sing with our worship team with this song. Napakagandang awitin. Hallelujah. Come on. Thank you, Jesus. Are you hurting and broken within? Yes, yes, Lord. Overwhelmed by the weight of your sins, Jesus is calling. Yes. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Yes, Jesus is calling. He is calling you. Oh, come to the altar. Come to Jesus. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Leave behind your regrets and mistakes. Yes, leave it behind. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. Yes. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, Come to the Father. Come to the altar. Come to the presence of Jesus. Father's arms are open wide. Forgiveness. Receive your forgiveness. The precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide.
yung dalawang kamay mo? Kung totoo sa'yo yan, that you come to the altar, you come to Jesus. This is the day that the Lord has made. This is your special day. This is the day of your freedom. This is the day of your new life. This is the day of your speed and acceleration. Just receive Jesus and follow Jesus all the days of your life. And be totally set free from your sin. Yung sin na nagpapabagal sa iyo, yung sin na pumipigil sa iyo. Be totally set free. Habang nakataas yung dalawang kamay mo, I want you to pray with me. Sumunod ka sa panalangin aking gagawin. Repeat after me. Panginoong Hesus, humihingi po ako ng tawad sa iyo sa lahat ng kasalanan na gawa ko. Nagsisisi po ako buong puso, buong kaluluwa. Panginoong Hesus, sa oras po na ito, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Muli kitang tinatanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikinukumit ko sa iyo ang aking buhay. Maglilingkod ako sa iyo mula ngayon at magpakailanman. Salamat po sa kapatawaran. Salamat sa kalayaan. Salamat sa bagong simula. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord. The best clap offering. Come on! Lahat na magpapasimula, lahat na maglilingkod sa Panginoon, isang malakas na palakpak sa Kanya. Woo! Amen. Pwede mo bang i-congratulate? Pwede mo bang yakapin yung iyong mga katabi at nasa likuran? Sabihin mo sa kanya, tama ang iyong desisyon. Amen.